Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Kahapon ay nagpakita ng impresibong NBA Playoffs debut si Victor Wembanyama. Mataas ang expectation sa kanya ng mga fans at ng media at hindi niya nga ito binigo. Ang 21 points niya sa first half ay ang pinakamataas sa history ng NBA sa isang playoffs debut. At ang kanyang 35 points naman ay ang pinakamataas na puntos na nagawa sa playoff debut na sa franchise ng San Antonio Spurs. Ang may hawak nga ng record noon ay ang 5-time NBA champion Tim Duncan na gumawa ng 32 points sa kanyang unang playoff game. Kahapon nga ay nagpakita ng mga galaw si Wemby na talagang mapapabilib ka na lamang. Ang handles niya na pang guard, ang kanyang outside shooting, ang depensa at overall maturity niya bilang leader ng team ay nakakamangha para sa kanyang tangkad na 7'5" o higit pa at sa kanyang edad na 22 years old. Ito na nga ang opisyal na simula ng Wemby era, hindi lamang para sa San Antonio Spurs kundi para sa buong NBA. Pinakita nga ni Wemby na hindi lamang siya pang regular season, bagkus kaya niya din magtala ng mga superstar numbers pagdating sa playoffs. Sa game nga kahapon ay walang sagot ang Portland Trail Blazers kay Wemby. Kapag nasa loob ito ng court, tila ba nababago ang takbo ng kanilang opensa. Kapag nakikita nga nila ang French big man sa pinta ay natataranta sila at hindi malaman ang gagawin. Kahit nga 2 blocks lamang si Wemby kahapon ay malamang higit sa 10 shot attempts ang nabago niya dahil lang sa kanyang presensya. Sinubukan din nga ng Blazers na bigyan ng espasyo si Wemby at hayaan na tumira sa labas at ang naging resulta nga nito ay 5 of 6 shooting sa 3-point line. Kaya naman sa ngayon ay hindi naging epektibo ang kanilang defensive strategy sa Alien. Kung kayo ba mga kaibigan ang tatanungin, ano ba sa palagay nyo ang depensa na dapat gawin ng Blazers upang mapigilan si Victor Wembanyama? Habang bad news naman para sa Minnesota Timberwolves, ang kanilang star player Anthony Edwards ay hindi pa 100% healthy. Maaalala na medyo matagal siya nagpahinga dahil sa injury sa tuhod at ayon sa mga reports ay ramdam niya pa din ang injury na ito noong Game 1 laban sa Denver Nuggets. Si Ant-Man nga ay may runner's knee injury, ang same injury na naging dahilan kung bakit out si Stephen Curry ng higit pa sa isang buwan. Kaya naman bad news nga ito sa Minnesota Timberwolves dahil first round pa lamang ng playoffs. Kahit nga sabihin natin na makaabante sila sa second round at ma-upset nila ang napakalakas sa team ng Denver Nuggets, hindi nga natin tiyak kung kakayanin ba ni Anthony Edwards sa tumagal pa sa playoffs na ito at gumawa ng malalim na run. Mahirap nga na isugal ito mga kaibigan dahil ibang usapan nga kapag tuhod ang injury ng isang player. Apektado nga nito ang buong mobility lalo na para sa isang player na tulad ni Anthony Edwards na high flyer at very shifty. Sa ngayon ay susubukan nga ni Edwards sa maglaro lamang kahit may sakit na iniinda. Tolerable pa nga ito sa ngayon subalit andun ng malaking risk na mas maging malala lamang ito. Mamaya sa Game 2 ay expected na maglalaro si Edwards, ganun pa man ay hindi pa nakaka-decide ang medical staff ng Timberwolves kung magkakaroon ba siya ng minutes restriction. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?